Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, pauna mensahe po ninyo, you are protected. Okay? Archangel Michael is here surrounding you with protective light. Kaya napaka-blessed ninyo, Libra, no? Kasi laging nandiyan si Archangel Michael, binabalot kayo ng kanyang blue sapphire sword of light to protect you, no? From all kinds of negative energies. You have trust your vibes. Thank you, angels. Today, I choose to trust my intuition and your guidance. Okay? So, magtiwala kayo sa inyong vibes, sa inyong intuitive messages and intuitive nudges na napipick up ninyo. And, yun, tutulungan kayo nito para magabayan kayo kung saan kayo dapat mapunta. Okay? Or kung ano na ang mga susunod din yung dapat gawin. Study and learning. Thank you, angels, for allowing me to see that every day is a learning day. Okay? So, yun. Maaari na ang iba sa inyo dito nag-aaral. Maybe you went back to school for, baka nagtitake kayo ng masters or baka nagtake kayo ng iba namang linya, no? Different field of study. Pwedeng ganun ang sitwasyon, no? What else? We have spirit animal. Thank you, Animal Kingdom, for blessing my path with love. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo mahilig sa animals, no? Baka meron kayong mga fur babies, mga ganun. Or any kinds of pet, no? Baka meron kayong inaalagaan. What else? We have friendship. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Ayan. So, maaari, no, ng iba sa inyo ngayon, you're going to make new friends or maybe may mga bonding moments kayo na gagawin along with your friends. Pwedeng ganon. And also, siguro ngayon, meron din kayong time para magmuni-muni at mag-isip-isip na mag-re-evaluate ng inyong mga friendly relationships. Baka meron dito madidiscover ninyo kung sino yung tunay na kaibigan at hindi. Baka dito ninyo malalaman din kung sino yung very supportive of you, sino yung hindi, sino yung laging handa na tumulong sa iyo, or sino yung laging handa to be by your side, no? So maybe all of that ma-figure out ninyo yan sa sitwasyon ninyo sa ngayon. We have light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Ayan. So, napakaganda kasi kung ano man ang mga, sabihin natin, problema na pinagdadaanan ninyo sa ngayon, huwag kayong mag-alala. Soon enough, that is going to fade away kasi there is light coming your way and this light is going to shed its brightness, no, sa buhay ninyo, lalo na sa mga parte ng buhay ninyo na nakakaranas kayo ng difficulty, you know. Kasi yung light, no, yung liwanag ay lagi niyang tinatalo yung kadiliman. Kaya kung ano man ang mga dark circumstances na maaring pinagdadaanan ninyo, rest assured that is going to be surrounded with light and that will be penetrated with light. Kaya mawawala ang mga problema, masusolusyonan mo din yan, and things are going to get better. Okay? So what else? We have temptation. Are you in denial about an unhealthy habit? Perhaps one that makes you feel guilty. This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. So, yun, may test dito sa inyo, no? Maybe matitest kayo kung gaano kayo katapang, gaano kayo katibay, gaano kayo katatag, gaano kayo ka-committed, no, sa pangako ninyo sa sarili ninyo na hindi na kayo matitempt ng kung anumang bagay na ito. Anything, no, na ginagawa ninyo dati na nagkaroon kayo ng addiction or obsession, you know, tatanggalin mo na yan sa buhay ninyo. Okay?
What else? We have precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. So be mindful not to waste others' time either. Okay? So, this is a reminder para sa iyo, no, na napakahalaga ng bawat oras na meron tayo sa buhay. Kaya kailangan na i-maximize ninyo yon, no? I-maximize ninyo yung gamit ng oras, pakinabangan ninyong mabuti, whatever it is that you need to do sa ngayon, 'di ba? Take advantage of the time that you have. Gawin mo na 'yon, 'wag mong sayangin, 'di ba? At isa din ano na kailangan din natin na kailangan din natin na mag-pay attention to is doon din sa oras ng ibang tao. Kunyari, meron tayong appointment with someone, 'di ba? It is better if we are going to be at the place, no, of meeting ninyo few minutes before your appointment. No? Be punctual. Napakahalaga yon kasi pagpapakita din yan ng respeto sa oras ng ibang tao. Because kung tayo ay magpapahintay, tayo ay madadalo or dadating na sobrang late, 'di ba? Parang nakakahiya naman kasi hindi lang naman tayo siguro ang meron siyang appointment with, 'di ba? At hindi lang naman siguro tayo lang yung kailangan niyang asikasuhin or pagbigyan ng oras, 'di ba? Kasi everyone is busy, lalo-lalo na sa mga panahon ngayon. Lahat tayo lagi may ginagawa, lahat tayo may misyon sa buhay, lahat tayo merong pinagkakaabalahan, kaya importante na isipin natin lagi din yung oras ng iba. Irespeto din natin ang oras ng iba kasi hindi lang naman tayo yung dapat niyang asikasuhin. There are also other things that that person has to look after, 'di ba? Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.